Nahihirapan na kami! Ito ang HQ. Inuulit ko, ito ang HQ. May 20 sasakyan ng banggaan sa Yongdong Bridge. Ito ang HQ. May 20 sasakyan ng banggaan sa Yongdong Bridge. Ihanda ang defibrillator. Fully charged na. I-charge na 200 joules. Papunta na ang ikatlong Sige, recipe! Pan. Bumami kayo, paraanan na kami. Sige. Shoot! Tinamaan ang baga at nabali ang buto niya dahil sa CPR. Imposible na ngayon makaakyat ang hagdan ang nasasakdal dahil sa naging pinsala sa baga niya. Kaya dapat lang na mabayaran siya para ron. Objection. Pawang hinala at walang ebidensya ang sinasabi ng nagsasakdal. Eksperto dapat ang magsabi nun. Hinala at walang ebidensya. Hindi niyo may tatangging hindi niya na kayang umakyat ang hagdan. Hindi niya na yung kayang gawin dati May pa, hindi ba? dokumento ba kayo magpapatunay sa sinasabi mo? Hindi mo pa ba masasabi yun sa itsura niya? Tanungin mong kliyente mo. Ano sinabi mo? Ano yun, nasasakdal? Pwede ba akong magbigay ng opinyon? Sige, magsalita ka. Nakaranas ng cardiac arrest ang pasyente nung dumating siya sa ER. Ang CPR ay ginagamit para patibukin ang puso ng pasyente at yun ang gagawin ng bawat doktor. Kailangan naming gawin yun kahit pa mabali ang buto ng pasyente o matamaan ang organs niya. Hindi kami titigil. Bakit? Dahil mamamatay siya pag tumigil kami. Medical license number 1353985. Isa akong ER surgeon. Pagkatapos ng biopsy mo, nakakita kami ng stomach cancer cells. Nasa early stage ang nakita kong cancer cells. Para malaman kung ano ang surgery ang gagawin, kailangan ng abdominal CT at endoscopic ultrasound tests. Pwede kasing kumalat yun sa ibang organs kaya mas mabuting pati yung lung CT, yun ang mga test mo. Lung CT? Talaga bang kailangan ko pa yun? Nakita ko kasi sa Google na pwedeng hindi na ako sumailalim sa lung CT. Mas maniniwala ka sa internet kaysa sa akin? Hindi naman sa ganun. Sabihin nating binuksan ko yung tiyan mo base lang sa diagnosis. Paano kung sobrang laki na at imposible na ang surgery? Papayag ka ba na gano'n ang mangyari? Gaya nga ng sinasabi ko, hindi mo gugustuhin itaya ko ang buhay mo sa bagay na hindi sigurado. Sige, papayag ako sa pinipilit mo. Wala ka ng lung city. Nandito. Ang buong usapan natin. Dok, sandali lang! Julia Park! Oh, Ano nangyari? Traffic accident. Blood pressure 100/70, pulse 85. May tama sa ulo at tiyan. Nabunggo ang kotse niya matapos sumabog sa traffic light. Mister, huwag kang magalala. Nasa ospital ka na. Sandali! Hindi kami tumatanggap ng TA patients. Iba na! Alam namin yun. Pero malala ang lagay niya, tsaka tinanggihan na rin kami ng ibang Wala na ospital. ibang kwarto. Bakit hindi kayo tumatawag bago magdala ng pasyente? tanggapin na siya. Maglipat ng pasyente sa ward. Direktor, paglabag sa patakaran yun! Kailangan niya ng x-ray. Emergency x-ray dito! Kumusta ang kaso? Malamang laya ako. Siyempre, bang, bang, bang. Yabang talaga. Direktor, papirmahan na to. Anong problema? Miss, alam mo ba kung nasan ka? Hospital. Stable ang vitals niya. Kalmot lang. Walang malabang sugat. Pag may masakit, sabihin mo lang sa amin agad, ha? Sige na, sige. Sige. Brain at abdominal CT scans. Saka MRI. Dr. Yu, makinig ka nga. Opo. Tawagin niyo ako pag nandun na siya. Director, bakit MRI? Hindi ba sobrang daming tests, no? Julia Park! Nurse! Dalhin niyo sa akin yung pasyente pagkatapos ng x-ray. Bilisan niyo! Sige! Paging Dr. Jaw to Radiology Department. Dr. Jaw to Radiology Department. Oh, TA ba yan? Opo. Tinanggap yan na director ka? Opo. Sabi ko wag na eh. Hindi tumatanggap ng TA. May MRI pa po siya.
At saka CT scans. Okay, sige. Please, driver siya sa TA. Tinamaan ang steering wheel sa dibdib at abdomen. Impact trauma. Natagalan kami kasi naipit siya. Kilala. Mister, alam niyo ba kung nasan kayo? Ultrasound, bilis! Eto na! Walang CT scan? Sa brain, chest, and abdomen. Siya ron. Kailangan ng tulong dito. Ito ang ER. Iba na ang pasyenteng uunahin natin. Dr. Lee, bakit hindi ka mag-CT scan? Marami nang nandun. Harvey Lee, pumunta ka sa city room. Hoy! Tingnan mo, namumuo ang dugo sa tiyan niya. May tama sa abdomen aorta. Intern, ihanda mo ang operating room. Tawagan mo yung anesthesiology team. Type O na dugo rito. Kailangan ng cardiothoracic surgeon at vascular surgeon. Sumama kayo sa akin. Mag-CT scan muna tayo. Okay naman ang vitals. Kailangan magmadali. Baka atakihin siya sa puso papunta sa CT scan. Kapapanalo lang ng kaso mo. Gusto mo bang makasuhan ulit? Paano mo mapapatunayang emergency to? Tama na. Mag-CT scan kayo. Tinawagan ko na ang head ng cardiothoracic unit. Lahat sila nag-oopera pa sa ngayon. Kailangan maghintay ng pasyente. Eksaktong diagnosis, eksaktong operasyon. Tandaan ninyo na yan ang prinsipyo ng Mire Hospital. Intern, humanap ka ng ospital na lilipatan. Opo, sir. Mamamatay siya kapag nilipat pa siya sa ibang ospital. Dapat kanino niyo pag ginawa yon? Ekspertong ospital sa cancer, spine at joint. Puno ang mga operating room. Hindi natin kayang tumanggap ng TA patients. Hindi siya maoperahan. Mabuti pa, ilipat niyo na siya kagad para maoperahan. Director, nasa panganib ang buhay niya. Aorta bleeding. 90% ang chance niyang mamatay. 10% ang survival rate. Ngayon 9% na lang dahil nagpapatagal ka. Baka mamatay ang pasyente mo dahil sa pag-iisip mo. Humanap ka ng ibang ospital. Eh di sige, magpakatotoo tayo. Ayoko sa time bomb na pasyenteng to. Kaya ayos lang kahit hindi to sumabog sa ospital ko. Dr. Lee! Anong nagdudugo? Suction. Tumanda kayo. Arrest! Charge niya ng CPR. Apo. Tigil ka na. Sige na. Sobra na pagdurugo niya. Hindi na natin kaya. Mahihirapan na tayong hanapin kung saan nanggagaling. Hindi ko pa sinasabing patay siya. Ayaw mo, ako na lang magsasabi ng oras. Anong oras ngayon? Eksaktong 14:43. Tumigil ka! Isipin mo naman ang mangyayari sa iba, ha? Ipapatawag sa korte matapos mag-opera sa namatay na pasyente? Pagod na akong gawin to. Ayoko na. Suko na ako. Ha? Nasa atin ang tiwala niya. Huwag mong talikuran ng pasyente natin. Doktor, nagbabasa ka lagi ng medical comic book, no? Ha? Dr. Lee, tumitibok na ang puso niya. Balik na. Malinis na. Pwede na siguro. Anti-operating room to. Wala rito nun. Kukunin ko. Saan ka kukuha?